Welcome ulit sa Bros of DK. Ako si Leslie at ngayong araw ay sasamahan ko kayo sa bagong adventure dito sa US. At ngayon ay nasa isang bahagi tayo ng Estados Unidos kung saan talaga namang malamig. Tulad ng nakikita ninyo, nasa hilaga tayo at nakabihis ng maayos gaya ng makikita ninyo sa aming mga suot na panlaban sa ulan. Ito ay Renaissance. Grabe! At napansin namin ang bahay na ito, literal na isang segundo lang nakalipas sa tabi ng kalsada. Palagi naming ginagawa ito. Naghahanap kami ng abandonadong lugar at tinitingnan kung ano ang nasa loob. Bahagi ito ng pag-e-explore namin, binibisita namin ang mga lugar at umaasang makahanap ng mga kawili-wiling bagay doon. Kaya dala na namin ang camera gear at nakabihis, pupunta na kami sa magandang lugar na ito. May dumating na state trooper at lumapit siya sa kotse naming nakaparada sa tabi ng kalsada. Sabi niya, dito ba kayo napaparada? Sagot namin, oo, medyo kakaibang paradahan. Oo, kakaiba, pero okay lang daw basta naka-on ang hazard lights. Akala ko noon papalipatin niya ako ng kotse, pero buti pumayag siya at pinayagan kaming mag-park doon. Sabi ko, oo, kumukuha kami ng mga litrato dito sa lugar. At pagkatapos ay, okay lang sa kanya yun. Aya ito ang bahay na tinitingnan namin kanina, lang sa tabi ng kalsada at mukhang napaka-interesante nito para sa amin. Oh, may kotse pa nga doon sa likod ng bahay. Baka makita mo. Medyo malayo ito. Oh, malamang, ito ay isang bahay mula sa unang bahagi ng ika-11 na siglo o unang bahagi ng ika-20 na siglo. Masasabi kong, tingnan mo ang ganda nito. Ay, grabe. Gustong-gusto ko ang lahat tungkol dito. At talagang bumabagsak na at sira-sira na ito, gaya ng nakikita mo. Napakagandang lugar nito. Anong sinabi mo? Sa tingin ko may palikuran pa sila sa labas, pero di ako sigurado. Oh. Tama. Tara, silipin natin sa loob at... Tingnan natin kung may makikita tayong interesante dito sa lugar na to. Ang lalim ng niebe dito. Sira-sira na ang porch na ito. Wow. Grabe naman. Tingnan mo to. Hindi ba nakakabaliw na natagpuan lang natin yan sa tabi ng kalsada? Sige. Naiwan pa rin dito ang piano. Tumugtog pa rin tayo. Ang ganda naman. Kanichembach, New York na piano. Nasa upstate New York na tayo ngayon sa estado ng New York at may naiwan ditong New York na piano na may magandang upuang may tapiserya sa harap nito. Anong ginagawa mo ngayon? Nililinis ko ang lente ko kasi. Para mas maganda ang mga litrato. Naiinis talaga ako sa mga alikabok na yan. Oo, tiningnan lang namin yung bahay sa tabi ng kalsada. Ayos naman, pero hindi sapat para sa buong video. Alam mo, mga espesyal na lugar lang ang pinifeature natin. Kaya ngayon, pupunta na kami sa susunod naming lokasyon. At mukhang magiging interesante ito, kaya abangan ninyo. Oo. At ito ay isang magandang dilaw na bahay dito sa tabi natin. Kamangha-mangha ang lugar na ito. Grabe, sobrang excited ako makita ang loob ng bahay na ito. Palagay ko, nasa loob na si Mourinho. Pero susunod din tayong lahat sa kanya. Mukhang naka-lock at pinto. Sige, tingnan mo kung may ibang daan pa. Siguradong nasa loob na si Marino. Sige, nasa likod siya ng bintana at nakaturo sa akin. Doon, sige. Nandito raw sa front porch, sabi niya. Ah, bukas lang ang pintuan sa harap. Grabe naman yon. Oh. Kung may darating pa rin para tingnan ng sobrang hindi ka panipaniwala. Grabe. Sobrang grabe nito. Tingnan mo ang lugar na ito. Grabe, tol. Sobrang lupit nito. Sobrang lupit nito. Ito ang ibig sabihin ng time camp. Ito ay isang tunay na kastilyo ng panahon. Gustong-gusto ko ito.
Tara, maglibot pa tayo sa lugar na ito. Sa isang nakalimutang sulok ng Estados Unidos na itago mula sa ingay at abala ng makabagong buhay, natuklasan namin ang isang abandonadong bahay na iniwang mabulok ng mahigit 10 taon. Sa mas masusing pagtingin, nalaman naming dating tahanan nito ng Polish-American na pamilya yang lumipat sa USA para sa mas magandang buhay. Naglakbay sina Jan Stefan at asawang si Jadigwa mula sa wasak na Poland dahil sa digmaan, umaasang makahanap ng mas magandang kinabukasan sa lupain ng mga oportunidad. Dumating sila sa Amerika nang dala lang ay pangarap at pag-asa para sa mas magandang buhay. Sa pagdaan ng mga taon, nakapagtatag ng buhay ang mag-asawang Stefan sa kanilang bagong bayan at niyakap ang American Dream. Umunlad sila, nagpalaki ng pamilya at nagtayo ng tahanang sumasalamin sa kanilang pagmamahal at dedikasyon sa bagong bansa. Gayunpaman, tila may masamang nangyari sa pamilyang ito dahil naglaho sila ng walang bakas at iniwan ang lahat ng ari-arian nila. Habang sinusuri ang mga naiwang bakas ng kanilang buhay, nananatili ang mystery yung hindi pa rin nalulutas mahigit 1 dekada na. Samahan ninyo kami sa kapanapanabik na paglalakbay na ito habang mas lalo pa naming sinisiyasat ang mahiwagang mundo ng pamilyang ito, sinusundan ang kanilang mga yapap at pinagtatagpi-tagpi ang mga bakas na iniwan nila sa kanilang inabandona at malungkot na tahanan. Grabe! Namangha ako sa lugar na ito. Siguro ito na ang pinakamagandang time capsule na nakita namin sa Estados Unidos. Hindi ko inasahan ito. Nakita mo na ang unang sulyap sa dining room na yon, pero maniwala ka, kamangha-mangha ang bahay. Nasa itaas na ako ngayon. Kailangan ko na mag-ikot para maghanap ng kwento. Sigurado ako, may kwento akong nahanap. Dati, ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng pamilyang Polish-American at 3 tao ang nakatira rito. Si Jan Stefan, ang kanyang asawa, si Jadigwa, kung tama ang pagkakabigkas ko, Jadigwa, Jadugua, hindi ako 100% sigurado, at ang kanyang anak na lalaki, si Adam. Dito sila nanirahan buong buhay nila. Malamang ay dumating sila sa Estados Unidos pagkatapos ng digmaan, at hanggang taong 2011 dito sila nanirahan. Pero bigla silang tuluyang nawala. Kakaiba talaga ito. Maraming palatandaan na may hindi magandang nangyari noon. Dadalhin kita sa buong kwento ngayon at ipapakita ko sa iyo ang lahat ng bagay dito sa lugar na ito. At sabay nating susubukang alamin kung ano ang nangyari dito sa lugar na ito. Tulad na nakikita ninyo, lalong lumalamig dito. Lumalalim ang gabi at medyo nanginginig na ako. Siguro mga -20 degrees Celsius na ngayon. Diyos ko! Patuloy akong nag-e-explore dahil gusto ko. Simulan natin ang video at bumalik sa ibaba. Magsisimula ako sa dining room. Huhulihin kita. Pwede na kayong tumayo, lahat. Iikot natin ang camera at bababa tayo. Mamaya ko ipapakita ito ng mas detalyado. Pero may literal na kutsilyang nakatusok sa pinto dito. Pero tara, bumaba tayo sa hagdan papunta sa dining room kung saan tayo nagsimula ng video. Sige, mabilis ko lang itong dadaanan. Ayokong masyadong marami ang ipakita sa inyo. At ngayon, nandito na tayo sa dining room. Dito tayo magsimula sa dining table. Makikita natin agad ang kanilang larawan. Si Jan ang lalaking ito. Ito naman si Jadigwa. At itong dalawang ito ay mga apo nila, sa totoo lang. Kaya si Adam ay may mga anak na noon. At ito ang mga apo ni na Jan at Jadigwa. Sa likod nila, makikita mo ang bahay at driveway. Talagang interesante yon. At wow! Tingnan mo lang ang kwarto na kinatatayuan natin ngayon. Ito ang kwarto na talagang namangha ako nung pumasok ako sa bahay na ito.
At isa ito sa mga pinakamagaganda na nakita namin dito sa Estados Unidos. Dito sila papasok sa kanilang kahanga-hangang bahay. Gustong-gusto ko yung tinted stained glass window nila sa likod. Makikita mo kung titingnang mabuti, medyo nagyelo na ito. Parang may yelo na nabubuo sa loob ng bintana. Dito, pumasok sina Jan, Yadikwa at Adam sa bahay. Isinabit nila ang kanilang mga coat. Nandito pa rin ang mga coat nila, kabilang ang isang raincoat. Hindi mainit ang mga damit na ito, siguro para sa tag-init. Baka noon naabandona ang bahay. May thermometer din tayong nakasabit dito at sa totoo lang, dalawa ito. Mas interesante ito, isang outline thermometer na may guhit ng usadon. Makikita mo na minus 12 degrees Celsius o 10 degrees Fahrenheit dito. Natakot talaga ako saglit doon kasi akala ko may papasok sa bahay. Pero si Mourinho lang pala ang naglalakad sa itaas. Narinig ko mga yabag at natakot ako kasi minsan habang nag-e-explore may kakaibang tunog o mga yabag kang maririnig at agad kang matatakot. Pero sige, tuloy tayo. Hindi ako nag-e-exagerate o baka medyo nag-e-exagerate lang ako. Nasa minus 12 o 10 degrees Fahrenheit dito pero sobrang lamig pa rin. Dito makikita ang pintuan ng pasukan. At pagkatapos, katabi lang nito, nandito ang mesa. May tropeo sa mesang ito, isang bowling trophy gaya na nakikita mo. May isang tao sa bahay na mahilig at naging professional sa bowling, gaya na nakikita mo. Nandito pa rin ang mga tsinelas at naiwan ang lahat sa ganitong napakagandang kondisyon. Ano itong kasangkapang ito? Sa tingin ko, isinasabit ito sa fader at parang isang display. Lagyan mo ng palamuti dyan, oo. Yung salamin sa likod nito. May rehas sa sahig yan. Gusto ko yung florera natin dito sa taas. Nakatayo rito, maganda ang disenyo nito kasama ang mga bulaklak na ito. Yung quartz clock sa tabi nito, Waltham quartz clock. Wow! At ang mga mesa sa ilalim nito ay nakakabighani rin. Maganda ang pagkakayari ng kahoy doon. May amag na ang lugar, gaya ng nakikita mo. Nagsisimula ng magkalas-kalas ang lugar. Sa itaas at ibang kwarto, halata ring matagal nang inabandona ito. Sa totoo lang, ang huling petsang nakita namin dito sa lugar na ito ay 2011. Gusto ko na nakatagilid na yung painting. Maganda ang mga bukirin at ang mansyon sa likod. Wow! At itong hapagkainan dito sa gitna ng kwarto ay talagang kamangha-mangha. 6 ang upuan sa paligid nito. Para siguro ito sa mga kaibigan at pamilya pag bumisita. O sina Jan, Jadigwa, Adam at ang mga tunay na apo. At baka may iba pang pwedeng umupo dito. May kubyertos pa sa mesa. At itong yak ay napakaganda rin. Wow! Sa kombinasyon ng mga basong ito o ng mga jack na nakalagay rito, may mga kubyerto sa tabi nito. Handa pa rin ang lahat para sa lusalo sa hapunan. At pagkatapos, sa gitna ng kwarto, meron tayong napakagandang kanal dito. Nagkakaroon ito ng asul na detalye sa ilaw. Grabe, ang astig nun! May maliit tayong display corner dito. Yung ilaw doon at lahat ng nandyan. Nakatayo dito, isa itong pyesa ng chess. May pyesa pa ng chess na naroon pa rin. Siyempre, Polish na pamilya. Ano pa ba inaasahan mo? May alak dito, may alak na Polish. Gawa sa Poland ang nakalagay dyan, malamang vodka yan. Wow, gusto ko talagang amuyin to. Palagi akong ganito. At mukhang vodka nga. Alisin ang takip. Oo, natanggal ko na. Sige. Nostrovia. Hindi ko iinumin yan, syempre. Oo, vodka yan. Jesus Cristo, Diyos ko. Isara na natin itong modelo. Nostrovia. Hindi naman nasisira ang vodka, kaya pwede pa rin itong inumin. Pero hindi ako iinom habang nagtatrabaho. I-shoot muna natin ang video, tapos baka tumikim ako mamaya.
Isang napakagandang painting ng mga bundok sa likod dito, pati ang mga lawa at kung ano-ano pa. Wow! At tingnan niyo itong kabinet mga kaibigan. Hindi ba't napakaganda ng display cabinet na to na may mga baso at lahat ng gamit ay nandun pa rin. Ay, basag pa pala dito. Sayang naman. Lahat ng kristal na baso dito ay maayos pa ring nakasalansan. At dito rin, may pato pa sa ibaba. Walang baso para sa vodka, walang shot glass. Nagulat ako. May bulaklak din dito sa itaas. Siyempre, peke ang mga bulaklak na ito. Magandang palamuti ito sa bahay. Mahilig sila sa kalikasan, gaya ng nakikita mo. Lahat ng mga painting nila sa kwartong ito ay tungkol sa kalikasan. At pare-pareho rin ang mga kasangkapang bumabagay sa buong lugar. Napaka-interesante niyan. At mula sa napakagandang kainan, diretso tayong dadaan sa kurtinang ito papunta sa kusina, kung saan ang ina ng pamilya, si Udigwa, ay nagluluto ng kanyang mga pagkaing Polish. Pierogi at goulash at iba pang mga tradisyonal na pagkaing Polish. Hindi pa ako nakakapunta sa Poland sa buong buhay ko. At masasabi ko, magaling talagang magluto ang mga taong ito. Inihahain niya noon ang lahat sa dining room doon para ma-enjoy ng lahat. Pero gaya na nakikita mo dito, nagsimula na silang mag-empake ng gamit. Nagsimula na rin silang maglagay ng trash bag sa paligid ng upuan at iba pang lugar. Pero sa di malamang dahilan, huminto sila. Baka may nangyari kaya di nila natapos ang trabaho. Matagal na itong nakahiga rito ngayon. Nandito pa rin lahat ng gamit ng pamilya, pati lahat ng pampalasa at saan na makikita mo. Ang asin, ang paminta, lahat ay narito pa rin. Huminto ang oras sa alas 10:20 dito. At heto, may kalendaryo pa nga mula sa taong 2002. Wow! Ito na ang huling kalendaryong isinabit nila rito. Sa tingin ko may mga litrato ng pamilya sa kalendaryong ito. Tingnan natin. Oh, puro mga litrato pala. Siguro ito si Adam, ang anak niya. Kita mo naman. Oktubre 2022, 2022. 20 taon na mula nang isinabit nila ang kalendaryong ito. At hindi na nila ito muling tiningnan pagkatapos noon. Asukal sa kape. Gusto ko ang mga lalagyan dito. Maganda talaga sila. Nandito pa rin ang guwantes para sa malamig na panahon. Ilang palamuti. Ilang kamera sa pantalan. Isang flashlight para lumabas. Madilim dito at maaga pang dumidilim kapag taglamig, kaya kailangan talaga nila ng flashlight. At dito naman ay ilang papeles mula sa pamilya. Malamang mga listahan ng pamimili. Nakasulat lahat ito sa Polish. Hindi ko talaga mabasa ang kahit ano rito. Sayang. Gusto ko sanang basahin pero hindi pwede. Pintuan ito papuntang likod bahay. Kita nyo, sobrang nagyelo ito. Grabe! Ayaw na talagang bumukas. Sinubukan ko na pero hindi na tayo makakalabas para silipin ang likod bahay. Tingnan mo ang kusina, kakaiba siya. At isang bagay na talagang kakaiba tungkol sa lugar na ito ay gumagana pa rin ang kuryente dito. Hindi ba nakakabaliw yon? Galing ako sa bansang Belika. Para sa akin, normal lang ito makita. Kasi sa Belhika, lahat ng tao ay may libreng kuryente para sa ilaw at para hindi ginawin. Sa Estados Unidos, kapag di ka nagbayad, mawawalan ka ng kuryente. Kaya kapag nakakakita ako ng lugar na may kuryente pa rin, ibig sabihin may nagbabayad pa rin nito kahit papaano. At wala na silang pakialam sa loob ng lugar. Interesado ako kasi may appliances din dito. Hindi ko pa natetest ang mga yon, pero subukan ko kung gumagana pa ito. Sa hindi malamang dahilan. Baka gumana pa yan. Hindi na yata ito gumagana. Sa kasamaang palad, tatanggalin ko ulit ito kasi delikado yan.
Narito ang lababo sa kusina, pati ang telebisyon. Tingnan natin ang mga kabinet. Oo, nandito pa rin lahat ng plato, tasa at gamit pangkain. Pumunta sila minsan sa Vermont, gaya na nakikita mo. Maple sugaring, sabi dyan. Wow! Grabe ang kusina, may dining table pa. Oh, tingnan niyo ang plaque ng Coca-Cola dito. Masarap na 5 sentimong Coca-Cola, pantanggal, pagod. Pinaka-preskong inumin sa mundo. Medyo vintage ang plaque na ito, gaya ng nakikita ninyo. Dati, binebenta nila ang Coca-Cola sa halagang 5 sentimo, yun ang tatak nila noon. Grabe yun. Iyong kabinet doon, built-in na at mukhang pulido. At pagkatapos, papasok tayo dito sa bintanang ito. Oh, may hagdan din na papunta sa basement. Kailangan kong tingnan ang basement. Siguradong sigurado. Tara, bumaba tayo doon. Tingnan natin ang ganda nito. Ang lugar ng trabaho. Ang daming appliances, mga kable, lahat na iwan pa rin dito. Dito nagsasalita si Jan. Ginugugol niya ang oras sa pag-aayos. Naiwan pa rin lahat ng gamit dito. Wow! Tingnan mo ito! Ang kanyang mga lagari, mga makina, lahat ay naiwan pa rin. Oras ng kape. Nakakabaliw itong makita. Nandyan pa rin ang mga gilingan at lahat ng gamit. Maraming mga kable. At may naririnig akong ugong. Sa tingin ko, baka gumagana pa rin ang boiler dito sa lugar na ito. Malamig dito, pero may naririnig akong mahinang ugong na nanggagaling sa basement. Hindi ko alam kung mapapansin ito sa camera o sa audio ng video, pero naririnig ko ito. Nandito pa rin pati ang mga balde ng pintura at iba pang gamit. Mahilig din ako mang-isda, gaya ng nakikita mo. Nandito pa ang mga fishing rod sa taas. Sige, balik tayo sa itaas. May refrigerator din dito sa harap ko. Alam ko kay Jordy, kapatid ko, at kasama ko sa pag-explore. Madalas akong tumingin sa refrigerator. May magnet pala ng bubuyog dito. Binalot din nila ito ng plastic, gaya ng nakikita mo. Gusto nilang tanggalin at ilipat ito. Baka pauwi na sila sa bansa nila, kaya gusto nilang isama lahat ng gamit. Pero hindi nila ito natapos sa hindi malamang dahilan. At ngayon, papasok tayo dito sa banyo sa ibaba na may shower at lahat ng gamit ay nandito pa rin. Nagyelo kaya dumikit sa ilalim ang shower curtain. Diyos ko. Tingnan mo to. Bumubula ang mga kristal dito. Nariyan pa rin ang panghilod. Grabe ito. Nagyelo na ang lugar na ito gaya ng nakikita mo. Oo, nanginginig din ako sa lamig pero gustong gusto ko ito. Nandito pa rin ang mga plano. Tingnan mo rin ang alpombra sa likod, kilala ang mga polish sa paglalagay ng alpombra sa buong bahay. Nandito pa rin ang mga tuwalya. Pati mga brush at lahat ng gamit ay naiwan pa rin dito. Ang mga tuwalya ang ginamit nila noong huli. Oo, nandito ang lababo kasama ang kubeta at lahat ay magkakatugmang asul. Mapusyaw na asul ang kulay. Nagtataka ako kung gumagana rin kaya ang tubig, pero mukhang hindi naman ganoon. Kahit yung baso na nandito ay kapareho rin ng kulay ng mismong banyo. Ang ginto sa paligid ng salamin ay napakaganda. Nandito pa rin ang rolyo ng tissue. Ipinapakita nito na biglang umalis ang mga tao dito sa di malinaw na dahilan. At ganun na. Kapag nakakakita ka ng rolyo ng tissue na nakasabit pa rito, hindi yan normal. Hindi yan normal. Sige, lahat. At mula sa kwartong ito, lilipat tayo papunta sa lana yon. Magandang painting ng kalikasan na nandito pa rin. Ito ang hagdanan na aakyat tayo mamaya papunta sa pinakapribadong bahagi ng itaas na palapag ng bahay.
Pero bago yon, silipin muna natin ang kanilang sala dito. Tingnan mo, ang ganda nito. Gustong gusto ko ito. Ang disenyo nito, pati na rin ang mga kasangkapan dito ay talagang bagay at maganda rin. Dahil sa 10 taong pagpapabaya, unti-unting nasira ang lugar na ito. Bumagsak na ang bubong dito, pati na rin ang kisame. Pwede mo ring tingnan ang mga palapag sa itaas. Aayat ako saglit dito sa sofa para makita mo. Wow! Grabe, muntik na akong mahulog. Hindi ko nagagawin to. Hindi ko nagagawin to. Pero pwede mong silipin ang palapag sa itaas doon. Grabe naman yon. Gusto ko itong sofa na talagang natakpan ng mga guho na galing doon sa itaas. Lumuwag na ang upuan. Anong nasa likod? Wala naman. Nagtataka ako kung saan napunta ang mga debris o baka nilinis na ito noon. Ang weird din noon. May side table tayo dito sa tabi ng sofa na may estatwa sa ibabaw. Magandang estatwa ito ng isang babae. Magaganda rin ang ukit sa mesa na ito. Tubok sa ginto. Kahangahangang kasangkapan o muebles. At meron din tayong kapareho nito nakatayo sa gilid na ito. Maganda rin ang mesang ito. Maaring galing ito sa mga bata. Ang ganda! Emerdas. Mukhang parang isang uri ng bagay na may estilong Mexican o Jamaican Caribbean. Hindi talaga ako 100% sigurado dyan. At meron tayong magandang orasan. Mayon ko lang nakita ang ganitong disenyo ng mukha ng orasan. Wow! Napakagandang piraso nito. Isa pa sa mga sofa na katabi lang dito. At yung malaking sofa sa likod natin na pwedeng pagtipunan ng buong pamilya tuwing gabi para mag-enjoy. Pati yung chandelier na nakasabit dito ay bagay na bagay rin. May gold plating din ito. Ang mga magagandang kristal ay nakasabit dito. Wow! Ang ganda ng bahay na ito at ng kwartong ito. Isang magandang coffee table dito sa ilalim. May maletang nakapatong doon. Tignan natin laman nito. Walang laman pero nakasulat na ginawa ng may pag-iingat, binalot ng buong pagmamalaki. Gawa sa USA, Estados Unidos ng Amerika. Heto na naman ang litrato na nakita natin sa mesa sa kainan, pero ngayon, ginawang Christmas card para sa Pasko ng 2001. Mga biyaya ng Pasko mula kina Stefan Tsadik at mga bata. Wow! Iniwan din ang mas malaking sofa na ito kaysa sa iba. Nagtataka ako kung gumagana pa ang ilaw na ito. Grabe naman. Ay oo, gumagana pa rin. Pareho silang umiilaw. Paano ko ito papatayin? Oo, isang pindot pa. Grabe, ang galing makita yon. Ang galing makita yon. At katabi ng ilaw, meron din tayong display cabinet na punong-puno ng mga artepakto. Tingnan natin sa loob nito. Naglagay sila ng mas maraming kristal na baso dito. Mas maraming palamuti. Gustong-gusto ko ang mga pato na nasa loob. Ang gaganda nila. Oo, itong mga estatwa ng Indian ay nahulma na. Siguro gawa ito sa kahoy. May Christmas display dun. Astig ang mga aso at nandito naman sa baba ang mga kristal na baso. Maganda. Akala ko tunay na mansanas pero peke pala. Sige. Isara na natin itong magandang piraso. Tuloy na tayo. Akyat na tayo sa hagdan at tingnan ng itaas na palapag ang pinakapribadong bahagi ng bahay gaya ng lagi kong sinasabi. Gusto ko itong wallpaper na nilagay nila dito para gawing parang design item. Hindi ako sigurado. Inilatag na ang pulang carpet para sa atin. Iyan ang magdadala sa atin sa pinakaitaas na palapag ng lugar na ito. Dahan-dahan tayong umakyat sa hagdan. Tingnan natin ang itaas na palapag. Welcome sa itaas, lahat. Ang una nating makikita ay ang tapisere ng usa dito sa pader. Napakaganda. Wow! Ngayon, nasa mga itaas na palapag na tayo ng bahay. Ay, ang cute nito. May maliit na chandelier na nakasabit sa itaas.
kita nyo. Wow, nandyan pa yung price tag o etiketa nakasabit pa rin. Hindi nila tinanggal, basta nila isinabit dito. Ang galing naman nun. Pero dito sa itaas, makikita natin ang ibang palatandaan na gusto na nilang umalis o nag-iipon sila ng mga gamit sa loob ng bahay para iwanan na ito. At sa isang punto, itinigil nila iyon at hindi na binalikan ang mga gamit. Pamiatka, Zipolski. Zipolski. Ang Polski ay nangangahulugang Poland. May plato pa rin, isang kahoy na plato mula sa Poland na nakahiga dito. Pinalaman na nila ang mga bag na ito, sa tingin ko. Malamang bedliner at iba pa, nakikita ko doon. Kawili-wili. Maganda rin ang nakasabit dito. At isa pang larawan o pintura ng kalikasan at mga gilid ng bundok. May attic ka rin dito. Subukan kong itulak para mabuksan. Pwede ba akong sumilip sa taas? Ang hirap pala, hindi ko nagagawin. Wala rin akong haddan para makaakyat doon. Napakagandang cabinet ito na kailangan nating pagdesisyunan. Napakagagandang palamuti rin dito. Nakakita na tayo ng maraming bibe sa buong bahay. At mas marami pang estatwa ng bibe dito sa itaas. May mga eskultura rin. Itong mga pedestal na ito. Wow! At dito naman sa bintana, makikita mo ulit na nabubuo ang mga kristal mula sa labas papasok sa loob ng bintana. Hindi ko pa naranasan mag-explore sa ganitong lugar. Ang lamig nun, kasing lamig din ito. Makikita rito ang banyo at ang kwarto sa itaas. Nandito pa rin lahat ng gamit, shampoo, hand wash, nakatayo pa rin dito. Nandyan pa rin ang bulak, ang mga plaster, lahat ng gamit. Pati ang kwintas ng lalaki, nandito pa rin, ang gintong kwintas. Wow! Nasa itaas ang body splash wash. May nakatayong inidoro dito sa ibaba. Talagang nakakabaliw ito. Tapos ang maliit nilang shower dito ay punong-puno na ng mga debris na nahulog mula sa bubong doon sa itaas. Nandito pa rin lahat ng gamit sa shower. Wow! Madaming orasan sa bahay at lahat ay may palamuting swan. Kaya mga swan at pato, mukhang may isang tao sa bahay na talagang mahilig sa mga pato at swan. May kanya-kanyang libangan ng tao. Ako, mahilig mag-explore ng abandonadong lugar kahit akala ng iba baliw ako. Tara, magpatuloy pa tayo. At ngayon gusto kong pag-usapan ang kutsilyong nakatusok dito sa gilid ng pinto. Maaring gawa ito ng nagbibiro o ng taong gustong tumawa. O baka isa pa itong palatandaan na may masamang nangyari sa lugar na ito. Hilahin natin ito. Ilalagay ko lang ito dito sa loob ng kwarto sa ibabaw ng vanity. At dito na tayo sa kwartong kakapasok lang natin. Mukhang kwarto ito ng mga bata at makikita mong may ayos na kama sa loob. Mayroon tayong magandang gintong plato, vanity na nasa harap natin. At dito makikita mo ang isang painting ng kanayunan sa Pransya. Dito, malamang nasa isang magandang ari-arian yan. Makikita mo ang dalawang maharlikang tao dito at may isang tumutugtog ng biyulin o plauta sa likuran. Ang ganda. Mayroon tayong diaryo, isang Polish na diaryo. Ang wika na nandyan ay Polish at ito ay mula pa noong taong 2009. Nakalagay dito sa itaas, Metropoli Sirokadola. Pagkatapos, may sulat kamay na tala rito na nasa Polish din. Ito ay mula sa taong 2011. Sa tingin ko, yun na ang huling taong may nakatira dito. Nakita natin ang kalendaryo sa ibaba mula 2002, pero tingin ko 2011 ang huling petsa dito. Isang aklat na lubos ng may amag narito lang sa tabi nito. Buksan natin ito ng dahan-dahan. Isang encyclopedia ito, mga kaibigan. New Standard Encyclopedia. Oh. Nakuha natin ang larawang ito ng magasin mula kay Elon Muro sa ibaba.
Wow! Tingnan natin ang kwarto sa likod. Hindi pa rin maayos ang bahagi na ito. Baka ito ang dating kwarto ng mga apo. Ibalik natin ito sa harap ng tokador kung saan ito nararapat. Ngayon, may maganda na tayong display na may mga mukha. Mas marami pang litrato ng pamilya ni Jan Yadica. At maaring ito ang kanilang manugang na babae. Kasama ang kanilang apo, syempre. Pinakamagaling na lola sa mundo, pinakamagaling na ina sa mundo. Kailangan natin ang isa't isa. Wow! Gusto ko talaga ang mga ito. Ibinigay ito ng mga bata sa mga lolo at sa lola. Magagandang libro dito. May isa pang larawan. Espesyal na mga sandali. Hindi sila naglalagay ng larawan dito. Kahanga-hanga, mas marami pa sa mga bag na yan ang nandito sa lupa at napuno nila. Nagsimula na silang maglabas ng gamit. Nandito pa rin sa kabinet ang lahat ng damit nila. Mukhang mga pambabaeng damit ang nandito. May kulay rosas, mga pangtulog at mga damit para sa taglamig. Malamang galing lahat ito sa mga babaeng tumira dito o sa babaeng tumira dito. Yadiga! At isang makinang panahinang singer na nakatayo rin dito sa kwarto. Napaka-Amerikano nito. Pumunta ako sa New York para makita ang gusali ng singer dahil interesado talaga ako sa tatak na ito. Talagang namangha ako, kamangha-mangha ang naging epekto nila. Pagkatapos, may isa pang kama rito. Napansin ko rin ang painting na talagang nagustuhan ko. Mukhang ito ay larawan ng isang abandonadong gusali. Kita mo, may amag na pero hindi ito parte ng painting. Sigurado ring abandonado ang gusali sa larawan. Tulad ng nakikita mo, mukhang may taong mahilig sa abandonadong gusali na tumira dito. Lubos kong naunawaan siya. At dito, may mga ID card tayong nakakalat. Oh, galing pa kay Adam yan mula sa pag-aaral niya ng medisina sa New York. Astig talaga. Baka lumipat siya sa malaking syudad at hindi na interesado sa bahay ng magulang niya. Nandito pa rin lahat ng mga bed linen sa rack na ito. Ang ganda, pati na yung mga bulaklak doon sa taas at kung ano-ano pa. Tapos lilipat tayo sa susunod na kwarto at yun yung nasa kanan dito. Itong kwarto ang pinakabulok sa lugar na ito. Nagsisimula nang bumagsak ang kisame. Kita mo naman ang pintura ay natatanggal at nahuhulog sa sahig. Naglalabas ito ng malamig at tunog na malutong kapag tinatapakan. Malamang iyon ang narinig ko nang marinig kong naglalakad si Marina sa itaas. Akala ko may papasok sa driveway o lalapit sa bahay. Magandang kwarto para sa 2 tao. Sa totoo, wala talagang double bed dito sa bahay. Kaya sina Yadik, Edikwa at Jan natulog sila ng magkakahiwalay. Baka may kinalaman ito sa relihiyon. Ang mga Polish ay talagang relihiyoso pa rin pero hindi ako sigurado. Ayokong masyadong magpalagay dito. May upuan dito sa tabi ng kama, malamang para paglagyan ng damit sa umaga. May mga bulaklak na nakakalat sa sahig. Itong magandang drawer na nakatayo dito. Ang lampara sa ibabaw niyan, 2 pang muka ng orasan. At ang orasan na ito ay halos tumigil sa eksaktong oras, tulad ng orasan sa ibaba. Medyo interesante yon. Tumigil na talaga ito, sa 6:00 pa ito huminto. Gawa sa US at gawa sa USA. May makakakorek ba sa akin? Pendulum na orasan ba ito? Tama ba ako? Kasi hindi ako 100% sigurado kung pendulum na orasan nga ba ito o hindi. Ang gagandang orasan ang nakadisplay dito. Tingnan natin kung may bed linen pa dito. Wow, di ko na mabuksan ang mga drawer. Kaya talagang dikit-dikit na sila. Grabe, nakakabaliw. At nandito naman ang isa pang kama. Nakaayos pa rin ito. 2 pang magandang pinta mula kanayunan ng Netherlands. O baka kanayunan ng Poland, hindi ako sigurado. Naguhula lang. May Christmas tree rin sa kwartong ito. Wow, ang daming ilaw sa loob niyan. Ang galing naman yan.
At dito rin, meron din tayong walk-in dresser at nandito pa rin lahat ng mga damit na nakaimbak. Puro mga damit na mukhang panlalaki ito. Oo, tingnan mo, lahat ito panlalaking damit. Yung kabilang kwarto, puro damit pambabae. Baka sinaya dikwat dyan ay talagang natulog ng magkahiwalay. Grabe, nakakabaliw. At pagkatapos dumaan sa hallway, may isa pa tayong huling kwarto na kailangang tingnan dito sa lugar na ito. Gusto kong malaman kung gumagana rin ang kuryente sa itaas. Mukhang hindi na ito gumagana. Sige! Sa tingin ko, napunta tayo sa isang uri ng playroom. Tulad ng nakikita mo, may piano doon. Atronic na piano, syempre. Sige! Napaka-interesante. Pero ang pinakagusto ko talaga sa kwartong ito ay ang salamin na tuluyang nagyelo sa loob ng bahay. Tingnan mo, nabubuo na ang mga kristal sa paligid nito. Hukbong dagat ng Estados Unidos, may sticker na dinikit dito. Dito sa kama na ito, mas maraming supot ng basura ang nilagay dito. Isa pang drawer sa bandang ito. Marami pang libro ang naiwan dyan. Oo, may mga Polish na diaryo rito. Tingnan natin anong petsa nandito. Ang pagkuha ng petsa mula sa diaryo ang laging pinakamagandang ideya. Oo, 2011 din. Kaya masasabi nating iniwan na ang bahay na ito mula pa noong 2011. Maganda ang painting dito sa itaas. Isa sa mga batang malamang na tumira dito sa lugar na ito. 2010 mula kay Eva Kowalski. Oo, isa yan sa mga batang tumira sa bahay na ito. O isa sa mga apo. Maraming mga gamit. Ang sarap makita. Buksan natin ang isang drawer. Ay, magkadikit pala. Ay, nako. Sige, ayos lang. Oh, at dito, meron tayong American Red Cross mula kay Adam. Wow! Nagtrabaho siya para sa Red Cross, gaya ng nakikita natin. Mula noong 1989. Grabe naman yun. Sige, hindi na nabubuksan ang mga yon. Mayroon pa tayong mas maraming damit dito sa kabinet na ito. Dito sa side na ito, tingnan mo ang mga VHS tape. Naalala ko nung bata ako, ginagawa ko rin yon. Nagre-record ako ng TV gamit ang VHS tapes. At pagkatapos, isa-save ko lang sila para mapanood ko sa ibang pagkakataon. Grabe, ang wild nun. Gusto ko ito, na ibabalik nito ang masasayang alaala ng pagkabata ko. Nandito pa rin pati mga badminton record at iba pa. Ito, sa kasamaang palad, hindi rin gumagana. Dito, may nakasabit na mga damit pambata. Sige. Nandito pa rin ang Uber vacuum machine. Balikan natin. Oo, sa inyong lahat, umabot na tayo sa dulo ng video. Anong ganda ng lugar na to? Tunay kong nagustuhan at minahal ito. Dahan-dahan kang maglakad sa bahay. Lasapin mo muna ang mga huling damdaming yon at saka, ay, may nakalimutan pala ako sa kwartong ito. May isa pang bote ng vodka na nakatayo dito. Maghihigo pa ba tayo ng huling lagok bago tayo lumabas ng bahay? Hindi, nakikita akong may amag na sa ibabaw niyan. Hindi natin gagawin yan. Iwan na lang natin ang boteng vodka dito. Lumayo ka, Leslie. Umatras at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Huwag kang iinom mula sa bote ng vodka. Hindi mo gagawin yan. Pangako ko sa'yo, joke lang. Kailangan nating kumanta sa Olans. At isinalin yan sa Ingles, lahat ng kabaliwan sa isang stick. Ibig sabihin lang nun, kunin na natin lahat at tigilan na ang kalokohan. Pasensya na kung hindi ko na ipaliwanag ng maayos, pero salamat sa inyong panonood ng video natin ngayong linggo. 2,
O sa totoo lang, 3 pala ang napakagandang lugar na na-explore natin. Sobrang nag-enjoy ako dito. Kahit sobrang lamig, gusto ko pa rin mag-explore. Kaya hindi ako tumigil kahit taglamig. Pero gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video natin ngayong linggo. Sa tingin ko, sobrang saya ng naging experience natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like naman. Mag-subscribe na rin kayo sa baba kung bago kayo sa channel at gusto ninyong makita ang lahat ng mga adventure na pinupuntahan ko. At mag-iwan din kayo ng magandang komento sa comment section. Sa description, may link para sa Patreon. Kung gusto nyo, pwede nyo akong tulungan at suportahan. Naglalakbay ako sa iba't ibang panig ng mundo. Medyo magastos ito para sa akin pero mahal ko talaga itong ginagawa, gaya ng nakikita ninyo. At pwede ninyo akong suportahan at tulungan ako maipagpatuloy ang mahal kong gawin. Magkikita tayo muli sa susunod na linggo para sa isa pang epic na adventure. Mahal ko kayo.